Alam niyo kaya ako natatawa. Nag-press conference po yung nagpakilala o abogado raw siya ni dating Congressman Saldico. Pero hindi ko na ho ipi-play sa inyo yung mga kanyang mga pinagsasabi dahil kasi ako mismo hindi ako naniniwala sa aking sariling observation at opinion. Hindi ka panipaniwala yung kanyang mga sinasabi, ba't ko paparinig pa sa inyo? Pero i-relate ko na lang. Ang sabi niya kasi, meron daw hong banta sa buhay ni dating Congressman Saldico kaya hindi umuuwi ng Pilipinas. Meron daw hong death threat sa kanya kaya hindi umuuwi. Okay? Kaya nagtago. Kaya daw nagpunta ng Amerika at saka sa Europe kung saan man siya nandoon, kung basta nasa abroad, ay nagpapagamot. Ang babaw ng dahilan, ano? Tapos sinabi pa niya, madalas daw sila nagkakausap sa telepono, pero hindi daw niya alam kung nasaan si Saldico. Paano mo naman papaniwalaan yan? Kausap mo yung kliyente mo, hindi mo alam kung nasasaan. Hindi mo lang itinanong kung saan lugar siya nandoon. Di ba kalokohan? Panluloko lang eh. Tapos ngayon papalabasin kaya hindi sila umuwi dahil merong banta sa buhay. Sino magbabanta sa'yo? Kaya ka nga iniimbestigahan dahil di umano ikaw yung malaki ang kinalaman sa flood control scam. Lahat na lang testigo, lahat na lang nagsalita, mga district engineer, contractor, undersecretary ng public works, at iba pa. Ikaw ang tinuturong nasa likod nitong anomalya na bilyon, trilyon sa flood control project. Maging dun sa Department of Agriculture tungkol sa pag-i-import ng isda na ikaw daw ang nangungulit kay Secretary Laurel. So, dalawang departamento ito. DPWS, Department of Agriculture, contractor at mga engineer, ikaw ang itinuturo. Tapos ngayon ang papalabasin, kaya daw hindi umuwi ng Pilipinas, may death threat. Sino nagbabanta sa buhay mo? Natatakot ka sa anino mo? Anino mo ang nananakot sa'yo? Tapos sasabihin mo sa mamamayang Pilipino, hindi ka uuwi, takot ka dahil sa banta sa buhay. Kalokohan. Ayaw mo umuwi dahil ayaw mo makulong. Ayaw mo umuwi dahil alam mo, non-bailable offense, plunder, itong kaso mong kinakaharap. Yan ang kinatatakutan mo. Huwag mo nang gamiting mayroong pang nananakot. Hindi maniniwala ang tao sa'yo. Sarili mo ang tumatakot sa'yo dahil kulong ang paglalagyan mo sa plunder law. Dahil pasok na pasok sa kulungan talaga, sa oras na umuwi. Pero ganun pa man. Ang sinasabi ng abogado mo ganyan, nasa iyo. Pag hindi ka sumipot o dumating sa mga investigasyon sa Kongreso o sa Senado, sa ICI at sa Ombudsman, ikaw ang mawawalan. Dahil alam mo ba, Congressman, former Congressman Saldico, mali na yung argumento mo, pero hindi matatapos ang ganyang katwiran. Mananagot at mananagot ka. Yung karapatan mo at oras mo na harapin ang kasong ito, ikaw ang nawalan. At hindi maniniwala ang Ombudsman, ang Office of the President, ang Senado, at ang mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, na dahilan lang ay merong banta sa buhay mo. Kalokohan yan. Kaya nga, nung nakikinig ako, paulit-ulit na lang ang sinasabi. Tapos sinabi pa isa pa sinabi ng kanyang abogado, wala raw pag-aari, wala ka raw pag-aari sa mga air asset, yung mga chopper, at saka mga private jet, hindi daw sa'yo. Sino maniniwala doon? May record ang Philippine government kung sinong may-ari niyan. Alam ng gobyerno na ikaw ang mayroong kinalaman dyan. Sabi nga ni Secretary Dizon nung unang mag-press conference tungkol sa mga air asset mo, halos 5 billion. Pero maliit pa yon pesos ang halaga ng air asset mo na ngayon ay nakalabas ng bansa, nasa Singapore at Malaysia. Pero sabi ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines,
Retired General, Lieutenant General Rosario, hindi yan maibebenta. Babalik at babalik sa Pilipinas yan. Di ba? Parang nag-press conference yung abogado, pasintabi na abogado ni Saldico. Lahat sablay ang sinabi. Una, may death threat. Pangalawa, may sakit lang daw kaya nasa abroad. Pangatlo, wala daw kinalaman si Saldico sa mga air asset. Di ba puro kalokohan yan? Puro palusot sa aking observation. Kaya hindi ko na ipi-play sa inyo. Kayo, ano yung tingin diyan sa sinasabi ng kanyang abogado? Pag yan ang ating pinaniwalaan, lalong makukulong si Saldico. Kung ayaw niyong humarap at ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi niya mapipigilan ang paglilitis pagdating sa sandigang bayan, siya ang mawawalan pag hindi siya humarap. Kulong. Alam niya kung ano ang kanyang paglalagyan. Alam kung saan siya babagsak. Hindi totoo. Bangungot, panaginip lang ang death threat. Siya yung tumatakot sa kanyang sarili. Takot siya sa kanyang mga pinaggagawa. Dahil alam niya kalabosi siya, makukulong siya. Dahil sa bilyon-bilyon, daang milyon ang di umano'y kanyang kinasasangkutan. Ayan po yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Eto na. Para din si Chavit Singson. Mga business ni Chavit Singson ay sinisilip na ho ngayon ng pamahalaan. Pati pala yung Partas, yung kanyang bus company. Hindi lang pala yung construction company niya ang sinisilip ng gobyerno. Kasi meron ding mga kontrata sa gobyerno ang mga construction company ni Chavit Singson. Meron din siyang bus company na mukhang may problema rin ata sa negosyo. Ayan ho talaga ang mangyayari. Pag bumanat ka sa gobyerno, tapos may mga negosyo ka, masisilip at masisilip yan. Kung merong illegal na negosyo, lalabas yan. Kung legal naman, alang problema. So, ayan ang ngayon ang mangyayari. Panay batikos, pinagre-resign ni Chavit Singson si Pangulong Marcos dahil hindi siya pinapansin, na wala daw yung kanyang negosyong plano, hindi nakuha, posisyong hindi nakuha. So, yung kanyang mga personal na dahilan, ngayon, ay binabalik na sa kanya. Sinisilip na ng gobyerno ang kanyang mga negosyo kung legal ba ito. Ayan na yan. Delikado yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan, mananatili pong ipagtatanggol ng ating sandatahang lakas ang West Philippine Sea sa anumang ginagawa ng China. Sabi po ni General Browner, nakahanda sila dahil kanilang trabaho yan. Huwag naman sana umambot sa mga mas mabigat pang labanan. Pero hindi ho sila bibigay. Mananatili sila sa kailang posisyon atin ang West Philippine Sea. Ano man ang mangyari dito, nakahanda daw ang ating militar. Magandang balita yan. Suportahan natin ang ating military sa patuloy na paninindigan sa exclusive economic zone ng Pilipinas na inaagaw ng People's Republic of China.